Magandang araw mga bata! Muli ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang aralin mula sa ikawalong module sa ikalawang quarter ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang aralin sa ikawalong module ay pinamagatang Globalisasyon ng Pilipinas, Dimensyon at Kasalukuyang Sitwasyon. Ang ikawalong module ay may kaugnayan sa ikapitong module. Kaya naman tulad ng ikapitong module, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa ikawalong module ay naipahahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. Sa ilalim nito, tatalakayin natin ang globalisasyong pang-ekonomiko sa Pilipinas, globalisasyong politikal, at globalisasyon teknolohikal at sosyo-kultural. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, naiisa-isa ang ilang halimbawa ng epekto at implikasyon ng globalisasyon batay sa iba't ibang dimensyon nito. Ikalawa, nailalahad ang mabuti at di mabuting epekto ng globalisasyon. At ikatlo, nasusuri ang kasalukuyang sitwasyon ng globalisasyon sa bansa. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtukla sa kasalukuyang sitwasyon ng globalisasyon sa Pilipinas. Globalisasyong pang-ekonomiko sa Pilipinas. Sa kasaysayang pang-ekonomiya, mababatid ang epekto ng globalisasyon sa pagtaas ng kalakalang pandaigdig mula 1970 hanggang 1990. Maging noong 1997 hanggang 1999, 20 ulit tumaas ang palitan ng kalakal sa buong mundo. Mapapansin din na mula 1950, ang export o inilalabas na produkto sa buong mundo ay 61 bilyong dolyar lamang at naging 3.5 trilyong dolyar noong 1990. Ilan sa mga multilateral na institusyong ito ay ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC, General Agreement on Tariffs and Trade o GATT, World Trade Organization or WTO, at Asian Free Trade Agreement or AFTA. Ito ang mga pandaigdigan o internasyonal na organisasyon na higit na nilalayo ng pagkakaroon ng isang kumpas ng kapital, produkto at paggawa sa ilalim ng pandaigdigang kaayusan ng malayang pamilihan. Patunay lamang ito na namamayagpag na noon pa man ang pandaigdigang ugnayan upang matugunan ang pang-ekonomikong interes ng lipunan. Ayon kay Ritzer, noong 2011, ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Halimbawa, maaaring ang mga bahagi ng eroplano ay kinumpuni at binuo sa bansang Korea. Tapos gagamitin sa bansang Japan. At kapag mayroong mas makabago na namang eroplano ang Japan, iluluwas na nito ang nalumang bersyon sa bansang Pilipinas. Marami pagkakataon din na maraming bansa ang kumukumpuni at bumubuo sa isang pinal na produkto katulad ng cellphone, laptop at iba pang electronic gadget. Ang mga ganitong sitwasyon ang nagpaigting ng konsepto ng outsourcing sa mga kumpanya o serbisyo. Ginagawa ang outsourcing upang higit na makatipid ang isang kumpanya at upang mas epesyente at epektibo nitong maisagawa ang kabuuan ng operasyon.
Ipagpalagay natin na sa bansang United States, umaabot ng halos $2,500 ang ibinabayad nito sa isang call center agent. Tinataya ang $1 ay katumbas ng 50.71 Philippine peso. Lumalabas na 126,775 pesos ang sinasahod ng bawat isang manggagawa kung siya ay isang call center agent sa US. Kung sakali namang ililipat ng US ang kumpanya nito sa Pilipinas, isa sa alang-alang nito ang murang paggawa. Ayon sa datos ng www.indeed.com, ang average na pasahod sa mga call center agents sa Pilipinas ngayon ay nasa 18,973 pesos. Makatitipid ang isang kumpanya kung siya ay makapagpapasahod ng isang Pilipino sa Pilipinas kung ikukumpara sa kanyang kumpanya na nasa United States na nagpapasahod ng Amerikano. Tiyak na makatitipid siya ng 107,802 pesos na maaaring gamitin sa iba pang gastusin ng kumpanya sa operasyon nito. Mayroong mabuti at hindi mabuting epekto ang Business Process Outsourcing o BPO sa bansa. Una, nakatutulong ito upang mabigyan ng trabaho ang mga unemployed o walang trabahong mamamayan. Ikalawa, nakapagbibigay rin ang mga BPO na ito ng kita sa ating bansa, gayon din ng dagdag na buwi sa kaban ng bayan. At isa rin ito sa nagpapatatag ng ekonomiya na naging batayan sa kaunlaran ng ilang economic survey and studies. Sa kabilang banda, ito naman ay nagdudulot ng kawalan trabaho mula sa bansang pinanggalingan ng kumpanya. Ihalimbawa natin ang naunang sitwasyon. Kung makalilikha ang isang BPO company na mula sa United States sa Pilipinas, kapalit nito ang oportunidad na sana sa United States na lamang ito lumikha ng trabaho. Higit na pinipili ng karamihan ng mga kumpanya sa US ang mga bansang tulad ng Pilipinas at India pagdating sa BPO. Dahil sa pagiging skilled ng mga tao sa pagsasalita ng Ingles at mura lamang ang gastusin para sa kabuuang operasyon. Mayroong iba't ibang anyo ang outsourcing. Ang geographical na konsiderasyon ay isang batayan sa pag-uuri ng outsourcing. Ito ang ilang kalagayang kasalukuyang nangyayari sa bansang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan nito sa pandaigdigang relasyon sa iba't ibang bansa. Offshoring. Ito ang pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Ito ang pamamaraang nangyayari sa bansang Pilipinas sa tuwing tinitignan natin ang mga Business Process Outsourcing o BPO o mas kilala natin sa mga call center companies. Kung titignan ang distansya ng US sa Pilipinas, tatawid ka ng milya-milyang layo upang makapagtrabaho doon. Ang milya-milyang kalayuan ng batayan para masabing offshoring ang isang uri ng pagkuha ng serbisyo. Bukod pa dyan, magkaibang oras ng dalawang bansa at karaniwang nagiging suliranin sa bahaging ito ang wika at kultura ng bansang pinagsisilbihan ng mga manggagawa. Nearshoring. Ito naman ang pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya ng isang kalapit na bansa. Isang mahalagang layuning tinutugunan ng nearshoring ang ilang suliraning nabanggit sa offshoring, katulad ng ilang pagkakaiba sa oras, wika at kultura. Inaasahan din na ang bansang pagmumula ng serbisyo ay may pagkakahawig kung hindi man pagkakatulad sa kanilang wika o kultura. Halimbawa nito ang pagkuha ng bansang Singapore sa ilang inhinyero sa bansang Pilipinas na gagawa ng mga gusali at modernong teknolohikal na infrastruktura. Maituturing itong nearshoring dahil malapit lamang ang Singapore sa Pilipinas. Walang pagbabago sa time zone o oras ng pagtatrabaho sa pagitan ng dalawang bansa. Gayon din, marami na rin mga Pilipinong manggagawa at iba pang manggagawa mula sa iba pang bansa na kinasanayan na ng mga kababayan natin na mapakisamahan. Onshoring. Ito naman ay mas kilala rin sa tawag na domestic outsourcing. Domestic dahil ang pagkukuhanan ng serbisyong kakailanganin sa isang kumpanya ay mula rin sa loob ng bansa. Subalit magbubunga pa rin ito ng higit na malaking kita dahil mababa pa rin ang gastusin ng operasyon.
Isang magandang halimbawa nito ang pagkakaroon ng operasyon ng ilang pagawaan at pagmamanupaktura dito sa Pilipinas. Ipagpapalagay natin ang pagawaan A ay mula sa Maynila. Ito ay kukuha ng serbisyo ng isang manggagawa mula sa Batanes na marunong sa pagkukumpuni ng makina. Maituturing itong onshoring dahil hindi naman lumabas ng bansa ang manggagawa at sa loob pa rin ng bansa ito magtatrabaho. Globalisasyong politikal. Ang World Investment Report ay isang dokumentong pinagbabatayan ng United Nations Commission on Transnational Corporations at United Nations Conference on Trade and Development. Ito ang isang dokumentong nagbibigay direksyon sa tunguhin ng mga pandaigdigang kumpanya na umaayon sa polisiya o patakarang ipinatutupad sa isang bansa. Nangangahulugan lamang ito na ang politika at ekonomiya ay magkaugnay na usapin. Saklaw ng usaping politikal ang iba't ibang organisasyon tulad ng United Nations at ang pagiging sangkot ng mga pinuno ng daigdig pagdating sa pagpapasya ukol sa progresong tutunguhin ng mga transnational corporations. Hangarin itong mapabilis ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, samahang regional at maging mga pandaigdigang organisasyon na may kinalaman sa aspeto ng pamamahala. Ang kasunduang bilateral ay isang internasyonal o panlabas na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Halimbawa, kapag makikipag-usap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Prime Minister ng Singapore na si Prime Minister Lee Hsien Loong at magkakasundo sa ilang patakaran at palitang magaganap sa pagitan ng Singapore at Pilipinas, maituturing itong kasunduang bilateral. Kasunduang multilateral naman kapag may tatlo o higit pang bansa ang magpupulong at magkakaroon ng iba't ibang kasunduan sa bawat isa. Halimbawa nito ay ang pagdalo ng iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya sa pagpupulong at pagkakaroon ng kasunduang politikal at sosyo-ekonomiko sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Mas lalong ipinakikita ang politikal na sentimiento ng mga bansang miyembro ng ASEAN sa ASEAN Regional Forum, kung saan mas tinatalakay ang iba't ibang issue at usapin sa rehiyon at mga tiyak na issue na nakakaapekto sa bansang kabilang dito. Subalit, bakit nga ba kailangan ng mga politikal na ugnayan sa mga institusyong ito? Sa isang artikulo na isinulat ni Randy David na isang sosyolehista, ayon sa kanya, kinakailangang may mamahala at magpatupad sa mga pandaigdigang organisasyon tulad ng United Nations, International Criminal Court, at iba pa sa iba't ibang bansa dahil mayroong mga usapin tulad ng crime against humanity, tulad ng genocides na kung saan ang nagiging biktima ay mga katutubo o minoryang grupo o di kaya'y mga kalabang politikal ng pamahalaan. Ang mga ganitong ugnayan din ang nagbibigay daan sa mga interes ng isang bansa. Halimbawa sa kaso ng Pilipinas, nagkakaroon ng pagbubukas ng oportunidad sa bansa sa usaping ekonomiko ng mga bansang South Korea, US, Japan at iba pa. Kahit ang mismong K-12 program ng bansa ay bunga ng diplomatikong pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Australia, kung kaya't napondohan ito sa pamamagitan ng Basic Education Sector Transformation Project ng Australia at Australian Aid. Globalisasyon teknolohikal at sosyo-kultural. Bukod sa ekonomiko at politikal na dimensyong mayroon ng globalisasyon, ang mga produkto at serbisyo mula sa mga ugnayan ng mga bansa ay nakaaapekto sa pamumuhay ng mga karaniwang tao. Ang pagtangkilik nila sa pamamaraan kung paano mga kagamitan ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Nagkakaroon ng manifestasyon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay hanggang sa unti-unti nang nababago ng teknolohiya at mga makabagong kagamitan ang kanilang pamumuhay. Malaking bahagi ng aspetong ito ng globalisasyon ang tinatawag na crowd behavior.
Ang crowd behavior ay binubunga ng patuloy na gawain at pamamaraan ng isang relatibong malaking bilang ng tao. Nangangahulugan lamang na kung ang isang bagay ay kinagawian na ng maraming tao, ito ay nagiging isang crowd behavior. Magandang halimbawa na dapat tignan ay ang buhay natin sa syudad ng Kamaynilaan. Tanungin mo ang iyong sarili, sa oras ng iyong paggising, ano ba ang gamit na una-una mong gagamitin? At anong bagay na una-una mong gagawin? Paghawak ba ng iyong cellphone at iba pang gadgets? Kung tumutugma ang pahayag na ito sa iyo, ito ay bunga ng obserbasyon mula sa isang crowd behavior. Kinagawian na ng maraming tao na cellphone ang una nilang hahawakan at gagamitin pagkagising. Ayon nga sa pag-aaral ni Dr. Bertiera, itinuturing ang mga cellphone o iba pang communication gadget bilang bahagi na ng buhay ng isang tao o ekstensyon ng kanilang sarili. Ayon kay Miller noong 2007, sa konsepto ng pagkonsumo, ipinakikita ang paggamit ng isang tao sa isang bagay. Habang nagkakaroon ng paggamit ng tao ng isang bagay, nagkakaroon ito ng kabuluhan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Maaaring nakatutugon ito sa personal niyang pangangailangan at kagustuhan hanggang sa nakabubuo na ito ng kahulugan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lihis ang konseptong utilitarian o ang kapalit ng mga paggamit ng kinukonsumo sa pagkakaroon ng kinagawian ng isang tao. Ito ang mga bagay na nagbibigay daan kung paano tinatangkilik ng isang tao ang musika, pelikula, videos, larawan, e-books at iba pa. Ito ay ilan lamang sa paliwanag kung bakit umusbong ang kultura sa social media. Gamit ang mga social media applications tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at MySpace. Nariyan din ang pagkakaroon ng viral hits at maging ang pagbili ng tao ngayon ay nasa mga social media applications na rin tulad ng Shopee at Lazada. Patunay rito ang kwento kung paanong umusbong ang Hallyu o ang Korean Wave sa bansa. Malaking bagay ang paglaganap ng mga modernong kagamitan tulad ng cellphone, internet at maging ng telebisyon. Sa pag-aaral ni De Guzman noong 2013, ang internet ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng mga taong nahihilig sa mga Asian celebrities anuman ang kasarian, edad at antas ng kita ng isang fan o tagahanga. Ito ang nagbigay daan sa ilang kulturang Korean upang mayakap ng ilang mga Pilipino ang sikat nilang mga pelikula, Korean novela, K-pop culture at mga kauri pa nito. Sa kabuuan, malinaw nating nakikita na tayong lahat ay bahagi na ng globalisasyon, isang realidad na kailangan na lamang nating sabayan, habang ang mga suliranin nito'y kailangan na lamang malampasan. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng globalisasyon sa Pilipinas. Muli, ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!